Hello! Tara po, samahan niyo po ako magluto ng adobong atay at balon-balunan ng manok. Meron po ako ditong balunan at atay, hindi ko na po na-video yung atay. At para po sa ating panggisa, meron akong luya, bawang at sibuyas. Meron din akong toyo at suka. Igisa na po natin ang luya, pang patanggal ito ng lansa. Iba kasi talaga ang lansa ng laman loob ng mga karne. Nung medyo natusta na yung ginger, ay inilagay ko na rin ang aking bawang at sibuyas. Nung translucent na yung onion, ay nilagay ko na rin ang aking balon-balunan. Igigis ako ng medyo matagal itong balon-balunan para lumambot siya. Pagkatapos kong gisahin itong balon-balunan, itatakpan ko yan at lalagyan ng konting tubig. Papakuluin ng medyo matagal-tagal para mas mabilis siyang lumambot. At after a few minutes, ay ayan, kumukulo na siya. Ilalagay ko na ang aking soy sauce para mas kumapit yung lasa. Maglalagay rin ako dito ng isang kutsara ng brown sugar pang balanse ng lasa. At maglalagay rin ako dito ng ground white pepper. At after ko matimplahan, ay tatakpan ko ulit yan at hahayaan kong kumulo hanggang sa lumambot yung ating balon-balunan. Nung lagang-laga na yung balon-balunan, ay nilagay ko na yung vinegar. Hahayaan ko lang yan na kumulo. After kumulo, ay nilagay ko na ang aking atay. Ang atay at balon-balunan ng manok ay mataas sa protina na kinakailangan sa pagbubuo at pagre-repair ng ating mga muscles at mga tissues. At iron. Mahalaga para sa kalusugan ng ating dugo at para sa paglaban sa anemia. Mayaman din ito sa mga vitamins at minerals tulad ng vitamin A, vitamin B, phosphorus at zinc na mahalaga para sa kalusugan ng mata, balat at iba pang bahagi ng ating katawan. Ngunit sa kabila po ng mga benepisyong maaari nating makuha sa atay at balon-balunan ng manok ay dapat itong kainin sa moderasyon dahil mataas ito sa cholesterol. At mataas din sila sa purine na isang chemical na nagiging uric acid na maaring maging sanhi ng gouty arthritis. Kain po tayo! Thank you for watching!